Maglakad ka pa uwi sa pamilya mo. Sana hindi ka mamatay sa lamig. Sigaw ng asawa ko habang nilalak ako sa labas ng gate sa gitna ng malakas na bagyo. Suot lamang ang manipis na duster. Handa na sana akong basagin ang bintana para makapasok muli nang biglang lumabas ang matandang kapitbahay mula sa malaking mansyon sa kabilang bakod. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Ang anak ko ang boss ng asawa mo at ako ang may-ari ng buong kumpanya. Sumama ka sa akin. Doon ka muna sa bahay ko ngayong gabi. Pagdating ng bukas, luluhod siya at magmamakaawa." Ngunit bago nangyari ang lahat ng ito, may isang gabi na nagsimula tulad ng 12-12 ng iba pa. Narinig ni Elena ang paghinto ng kotse lampas 11:00 na ng gabi. Nakaupo siya sa kusina ng tahimik, nakatitig sa isang tasa ng tsaa na kanina pa lumamig. Bumukas ang pinto at pumasok si Danilo. Nasa magandang mood siya. Ang kanyang mga pisingi ay namumula-mula sa hangin at ang kanyang mamahaling coat ay amoy pabango ng ibang tao. Matamis, matapang, hindi kay Elena. Inihagis niya ang kanyang mga susi sa mesa sa sala at naglakad patungo sa kusina habang niluluwagan ang buhol ng kanyang kurbata. "Hindi ka patulog?" Masigla niyang tanong. Tila hindi napapansin ang tensyon na pumupuno sa silid. Binuksan niya ang refrigerator at sumilip sa loob. "May makakain ba? Salad lang ang kinain ko sa meeting kanina." Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang mga mata sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Ipinangako niya sa sarili na ngayong gabi ay pipigilan niya ang kanyang dila. Na hindi siya magtatanong, hindi susubukang linawin ang anuman. Ngunit ang amoy ng pabangong iyon ay masyadong matapang, masyadong dayuhan sa kanilang tahanan. Gabi na naman natapos ang negosasyon. Ang boses niya ay mahina, walang emosyon. "Alam mo naman kung paano to, mahal. Katapusan ng taon," sagot ni Danilo habang inilalabas ang isang lalagyan ng tira-tirang ulam mula sa hapunan kahapon. "Mga report, meeting, kontrata. Kailangang isara ang lahat bago magpasko. Pagod na ako." Inilagay niya ang pagkain sa microwave at humarap sa kanya. Sa wakas ay napansin ang kanyang titig. "Ano na naman ang problema mo? Para kang namatayan." Huminga ng malalim si Elena. "Nagtataka lang ako, Danilo. Ang mga business trip na to, ang mga negosasyon hanggang hating gabi, masyado nang madalas mangyari. Linggo-linggo, minsan 2 o 3 beses sa isang linggo." Tumawa siya ng mahina, umiiling. "Gumagawa ako ng pera, Elena. Para sa atin. Para sa bahay na to. Para sa mga shopping mo. O nakalimutan mo na kung paano to gumagana? Wala kang trabaho sa loob ng 7 taon? Mababa ang tirang iyon. Lagi niyang ginagawa iyon." Kapag wala siyang maisagot sa argumento, ipinapaalala niya na isa lang siyang may bahay. Isang may bahay na naging ganoon siya dahil sa sarili nitong pilit. "Bakit mo kailangan ng stress sa trabaho mo sa accounting?" Sabi niya nun. "Ikaw ang mag-aasikaso ng tahanan natin. Gusto kong umuwi at makitang maganda kong asawa, hindi ang isang pagod na CPA." At naniwala siya. Iniwan niya ang isang napakagandang karera, isang posisyon bilang lead auditor sa isang malaking kumpanya, at ngayon ay isinasumbat ito sa kanya sa bawat pagkakataon. "Hindi ko nakalimutan kung paano to gumagana," sagot niya ng pantay. "Hindi ko rin nakalimutan kung ano ang itsura ng mga financial report. Nakita ko ang statement ng joint account natin. Maraming gastos sa mga mamahaling restoran kung saan sinabi mong wala ka. At mga bayad sa hotel sa mga araw na dapat ay natutulog ka sa opisina para tapusin ang isang proyekto." Tumigil sa pagngiti si Danilo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at umupo sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng sementadong kalsada sa labas. "Nanghahalungkat ka sa mga account ko." "Mga account natin yun, Danilo," sagot ni Elena. "O mas tamang sabihin, dati."
Sa nakalipas na 6 na buwan, ang sweldo mo ay napupunta sa ibang account na wala akong alam at nagtatransfer ka lang ng maliit na allowance dito para sa mga gastos. Gusto kong malaman kung anong nangyayari, Danilo. Tumunog ang microwave, ngunit walang pumansin dito. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal na parang pwede mong hiwain ng kutsilyo. Anong nangyayari? Tumawa siya ng masakit. Ang nangyayari ay nagtatrabaho ako na parang alipin para suportahan ang pamilyang ito, ang bahay na ito, ang pamumuhay na nakasanayan mo. At ikaw ay nakaupo lang dito buong araw, nababagot at iniisip mong isa kang detective. Nakikialam sa hindi mo dapat pakialaman. Negosyo ko to. Nanginig ang boses niya, pero pinilit niyang magsalita ng matatag. Asawa mo ako. May karapatan akong malaman kung saan napupunta ang pera natin at kung saan ka natutulog. May karapatan kang manahimik at magpasalamat, sigaw niya, sabay hampas ng palad sa mesa. Kumalansing ang mga kubyertos. Pagod na ako sa mga hinala mo. Pagod na ako sa nakasimangot mong muka. Siguro kung inaalagaan mong sarili mo imbes na ang mga bank account ko, gugustuhin kong umuwi ng mas maaga. Ang mga salita ay parang sampal sa muka. Naramdaman ni Elena ang pamumuo ng luha, pero hindi niya hahayaang makita niya iyon. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Kaya ganun, kasalanan ko pa. Sino pa nga ba? Tumayo siya, tinitigan si Elena ng masama. Naging isang boring at laging malungkot na may bahay ka na. Ano pa ba ang maibibigay mo sa akin kundi mga reklamo? Tuluyan ng tumulo ang mga luha sa kanyang pisingi. Masyadong malupit, masyadong hindi makatarungan. Siya ang may gusto nito. Siya ang gumawa sa kanya ng ganito. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, bulong niya. Isinuko ko ang buhay ko para sa iyo. E di bawiin mo, sigaw niya. Ayaw mo dito? Lumayas ka. Nasa iyo ng pinto. Pwede ka nang umuwi sa mga magulang mo sa probinsya ngayon din, sa maliit na barong-barong na yon. Ewan ko lang kung paano mo ipapaliwanag sa kanila kung bakit tinakbuhan ka ng asawa mo. Hinablot siya nito sa braso. Napasigaw si Elena sa gulat at sakit. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang balikat. Malakas siya. Mas malakas kaysa sa kanya. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako, Danilo. Bitaw. Pero hindi ito nakikinig. Kinaladkad siya nito mula sa mesa, dumaan sa kusina papunta sa may pinto. Nakayapap siya. Suot lang ang manipis na sedang duster. Ang malamig na tile sa hallway ay naramdaman ng kanyang mga paa. Sinubukan niyang manlaban, magpumiglas, pero parang bakal ang hawak nito. Anong ginagawa mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Sigaw niya, pero nalunod ang boses niya sa galit na paghinga nito. Binuksan nito ng padabog ang pinto sa harap. Isang hampas ng malamig na hangin at ulan ang tumama sa kanyang muka. May bagyo at malakas ang hangin at ulan. Gusto mong pag-usapan ng pera? Ungol nito sa tainga niya. Walang pera. Gusto mo ng katotohanan? Heto ang katotohanan. Sawa na ako sa'yo. Sa mga salitang iyon, inihagi siya nito sa labas ng porch. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa basang semento. Ang lamig ay agaran, nakakagulat. Ang manipis na tela ng kanyang duster ay basang-basa kaagad at nanuot ang lamig sa buto. Inangat niya ang kanyang ulo, hindi makapaniwala sa nakikita. Nakatayo si Danilo sa pintuan. Ang mukha nito ay puno ng kasamaan. Maglakad ka pa uwi sa pamilya mo. Sana hindi ka mamatay sa lamig. Sigaw nito at ibinalibag ang pinto. Isang lock ang tumunog, tapos ang deadbolt. Naiwan si Elena na nag-iisa sa duster sa gitna ng bagyo. Ang katahimikan ay binasag lamang ng hiyaw ng hangin. Napalon siya at nagsimulang kumalampag sa pinto
gamit ang kanyang mga kamao. Danilo, buksan mo to! Anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto ngayon din! Ngunit walang sagot. Namatay ang ilaw sa foyer. Hindi man lang ito nanonood. Iniwan na lamang siya nito para mamatay. Ang panik ay nagsimulang mapalitan ng takot. Alam niyang hindi siya tatagal sa lamig at ulan na ito. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na. Ang balat niya ay mahapdi sa lamig. Tumingin siya sa paligid. Ang kanilang eksklusibong subdivision ay tahimik. Lahat ng kapitbahay ay tulog sa likod ng matataas na bakod. Walang silbi ang sumigaw para humingi ng tulong. Tatangayin lang ng hangin ang boses niya. Nasa loob ng bahay ang phone niya. Nasa loob ang lahat. Ang buong buhay niya. Tumakbo siya sa bintana ng sala. Nakasara ang mga kurtina. Kumatok siya, tapos ay humampas ng mas malakas. Danilo, parang awa mo na. Nilalamig ako. Katahimikan. Ang kahihiyan ay hindi matitiis, ngunit ang takot sa kamatayan ay mas matindi. Kailangan niyang makapasok. Kailangan niyang mabuhay. Ang tingin niya ay napadako sa porch, malapit sa isang paso na puno ng putik. Nakita niya ito. Isang mabigat na palamuting bato sa hardin na binili niya noong summer. Ngayon ay basa at madulas. Ito na lang ang pag-asa niya. Tumakbo siya rito. Hinukay ito mula sa putik gamit ang kanyang mga kamay. Namamanhid na ang kanyang mga daliri. Masakit, pero nagpursige siya. Sa wakas, nagawa niyang bunutin ang mabigat na figura mula sa lupa. Nangiinig ng husto, lumapit siya sa bintana. Ang kanyang mga ngipin ay nagtatagisan sa sobrang lamig. Itinaas niya ang bato sa itaas ng kanyang ulo. Isang segundo pa at babasagin niya ang bintana ng sarili niyang tahanan. Alam niyang wala nang balikan pagkatapos nito. Pero sa ngayon ay hindi na mahalaga. Ang mabuhay ang tanging mahalaga. At sa eksaktong sandali na nagsimulang gumalaw ang kanyang mga braso para ibagsak ang bato sa salamin, isang tunog ang nanggaling sa malapit. Ang pag-click ng isang lock, ngunit hindi mula sa bahay niya. Ang pinto ng katabing mansyon, isang malaking lugar na mukhang palasyo at laging parang walang tao, ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang babae ang lumabas sa porch. Matangkad siya, kagalang-galang, na may perpektong ayos ng puting buhok. Isang makapal na balabal ang nakasampay sa kanyang balikat. Natigilan si Elena na hawak ang bato. Pakiramdam niya ay nahuli siya sa isang krimen. Ito ay si Doña Olivia Sarmiento, ang may-ari ng buong development. Isang lokal na alamat, isang babaeng kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Nakita lang siya ni Elena ng ilang beses mula sa malayo habang sumasakay sa kanyang malaking itim na kotse. Tumingin si Doña Olivia kay Elena nang walang gulat, na parabang nakikita niya ang ganitong eksena araw-araw. Ang kanyang tingin ay matalas, tumatagos. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang hagdan at nang walang sinasabing salita, lumapit kay Elena. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang balabal at isinampay ito sa nanginginig na balikat ng dalaga. Ang tela ay napakainit at mabigat. Amoy mamahaling pabango at kapangyarihan. Hinawakan ng ginang si Elena sa braso. Ang hawak niya ay matatag at puno ng kumpiyansa. Halika, sabi niya ng mahina, ngunit may awtoridad. Inakay niya ang tulalang si Elena patungo sa kanyang bahay. Nagtatapon ng isang mabilis, mapanghamak na tingin sa pinto kung saan nagtatago si Danilo. Nadapa si Elena. Hindi na sumusunod ang kanyang mga binti. Pumasok sila sa isang malaking foyer na puno ng mainit na ilaw. Isinara ni Doña Olivia ang pinto sa likod nila. Pinuputol ang lamig at hangin. Tinulungan niya si Elena na umupo sa isang malalim na upuan
sa tabi ng fireplace na dekuryente pero nagbibipay ng init. Ang asawa ko... Sinubukang magpaliwanag ni Elena, pero ayaw gumana ng labi niya, at ang mga salita ay bumabara sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano ipapaliwanag ang kahihiyang ito? Itinaas ni Doña Olivia ang isang kamay, pinatigil siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Alam ko kung sino ka, Elena. At alam ko kung sino siya, si Danilo. Tumingin si Elena sa kanya ng may gulat. Paano niya nalaman ang mga pangalan nila? Lumakad si Doña Olivia sa bar, nagsali ng brandy sa isang baso at iniabot ito kay Elena. Inumin mo to. Utos yan. Ang tono niya ay hindi tumatanggap ng pagtutol. Masunuring uminom si Elena. Ang mainit na likido ay gumuhit sa lalamunan niya at nagkalat ng init sa kanyang katawan. Pinanood siya ni Doña Olivia ng ilang segundo. Pagkatapos ay binigkas ang mga salitang nagpabago ng lahat. Ang anak kong si Julio ang boss ng asawa mo at ako ang may-ari ng buong kumpanya, ang Sarmiento Group of Companies. Ang mundo ni Elena, nakakatapos lang gumuho, ay biglang bumaliktad muli. Tumingin siya sa makapangyarihang babaeng ito at isang realisasyon ang dahan-dahang nabuo sa kanyang mga mata. Hindi ito simpleng simpatya ng kapitbahay. Ito ay higit pa. Naglakad si Doña Olivia sa bintana at tumingin sa direksyon ng bahay ni Elena na ngayon ay mukhang maliit at kaawa-awa. Halika, dito ka matutulog niyang gabi sa guest room at bukas, huminto siya at ang boses niya ay naging kasing tigas ng bakal. Bukas, luluhod siya at magmamakaawa. Hindi nakatulog si Elena buong gabi. Nakahiga siya sa isang malaking kama sa guest room, balot ng seda na kumot, nakatitig sa kisame. Ang katawan niya ay uminit na, pero sa loob ay naninigas pa rin ang lahat. Ang mga salita ni Doña Olivia, naguutos, nangangako ng paghihiganti, ay umalingaw-ngaw sa ulo niya, pero walang dalang ginhawa. Parang hindi totoo, tulad ng lahat ng nangyayari. Kahapon lang ng gabi, isa lang siyang simpleng asawa, may bahay. Ngayon ay isa na siyang palaboy. Nakikituloy sa mansyon ng pinakamaimpluwensyang babae sa buhay ng asawa niya. Sa umaga ay nagising siya sa isang mahinang katok sa pinto. Pumasok ang isang katulong, may dalang kape sa tray at isang tumpok ng damit. Pinapabigay po ito ni Doña Olivia, sabi ng babae, habang inilalatag ang isang cream-colored na blusa, pantalon at malambot na sapatos sa upuan. At hinihiling niya na bumaba kayo sa kanyang opisina sa sandaling handa na kayo. Ang mga damit ay mamahalin, perpektong kalidad at kakatwa, saktong sukat. Nagbihis si Elena. Pakiramdam ay isang impostor sa mga mararangyang bagay na ito. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang maputla, pagod na babae na may maningning na mga mata ang nakatitig pabalik. Pero ang mamahaling damit ay nagbigay sa kanya ng bagong, istriktong anyo. Hindi na siya mukhang biktima. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. Ang opisina ni Doña Olivia ay nasa unang palapag. Ito ay isang malawak na silid na gawa sa madilim na kahoy na may mga estante ng libro at isang malaking mesang nara. Ang may-ari ng bahay ay nakaupo sa isang malaking leather chair. Itinuro niya kay Elena ang isang upuan sa tapat niya. Maupo ka, Elena. Umupo si Elena sa dulo, inaayos ang likod. Darating ang anak ko anumang oras, anunsyo ni Doña Olivia na parang nag-uusap lang tungkol sa delivery. At kasunod niya ang asawa mo. Gusto kong narito ka para sa pag-uusap na ito. Kumabog ang dibdib ni Elena. Makikita niyang muli si Danilo. Hindi siya sigurado kung handa na siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin, bulong niya. Wala kang kailangang sabihin, putol ni Doña Olivia. Ako ang magsasalita.
Ang trabaho mo lang ay umupo dito bilang buhay na paalala ng nangyari. Nakaupo sila ng tahimik ng 10 minuto. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 40. Matangkad, maayos manamit, pero may maputla at payat na muka. Kinakabahan niyang inayos ang kanyang kurbata at lumapit sa mesa ng ina. "Mama, ipinatawag niyo ako?" Ang boses niya ay tensyonado. "Oo, Julio, umupo ka." Itinuro ni Doña Olivia ang ikatlong upuan sa tabi ni Elena. Nagtapon si Julio ng mabilis. Takot na tingin kay Elena at agad na umiwas ng tingin. Umupo siya. Sinusubok ang lumayo hanggat maaari. Halatang hindi siya komportable. Ang takot sa kanyang ina ay nakasulat sa kanyang muka. "Kilala mo ba kung sino ang babaeng ito?" Tanong ni Doña Olivia, nakatitig sa anak. "Opo, Mama. Siya si Elena, asawa ni Danilo." Sagot niya ng mahina. "Mabuti at kilala mo," tumango siya. Dahil sa ilang minuto, ay narito na mismo si Danilo. Ipinatawag ko rin siya. Mas lalong namutla si Julio. "Mama, baka hindi natin dapat... Pamilya nila to. Baka pwedeng kausapin ko na lang siya. Lalaki sa lalaki." Kinausap mo na siya, lalaki sa lalaki. Putol ni Doña Olivia sa kanya, gamit ang malamig na tono. "At nag-usap kayo hanggang sa itinapon ng tauhan mo ang asawa niya sa gitna ng bagyo nang nakaduster lang. Hindi ka na magsasalita pa. Makikinig ka." Bumukas muli ang pinto at inihayag ng sekretarya. Dumating na po si Ginoong Danilo. "Papasukin siya," utos ni Doña Olivia. Pumasok si Danilo sa opisina na may kumpiyansang ngiti sa mukha. Nakasuot siya ng pinakamaganda niyang suit, bagong ahit at halatang handa para sa isang madaling tagumpay. Iniisip niya siguro na ipinatawag siya para sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan ng magkapitbahay na madali niyang aayusin gamit ang kanyang karisma. "Doña Olivia, Sir Julio, magandang umaga." Masigla niyang bate. At pagkatapos ay dumapo ang tingin niya kay Elena. Dumulasang ngiti mula sa mukha niya. Nanigas siya sa kinatatayuan na parang bumangga sa pader. Gulat. Hindi makapaniwala. Tapos ay panik. Tumingin siya mula sa asawa na nakaupo sa opisina ng may-ari ng kumpanya, suot ang mamahaling damit, patungo kay Doña Olivia na ang muka ay parang maskara ng bato. Lahat ng kumpiyansa niya ay naglaho sa isang saglit. Napagtanto niyang hindi ito simpleng tsismisan ng magkapitbahay. Anong ginagawa niya dito?" Pause niyang tanong, nakaturo kay Elena. "Bisita ko siya dito," sagot ni Doña Olivia sa pantay na boses. Pero ang totoong tanong ay, "Anong ginagawa mo dito, Mr. Danilo?" "Magandang tanong yan. Ipinatawag kita para ipaalam sa'yo ang isang simpleng desisyon." Huminto siya. Ninanamnam ang pagkalito nito. Simula sa oras na ito, sisante ka na sa Sarmiento Group. Napaurong si Danilo. "Sisante? Para saan?" "Para sa kawalan ng moralidad at pag-uugali na hindi tugma sa empleyado ng kumpanya namin." Malinaw na bigkas ni Doña Olivia. "Kagabi, gumawa ka ng bagay na walang dangal. Itinapon mo ang asawa mo sa labas sa gitna ng bagyo. Inilagay mo sa panganib ang buhay niya. Ang mga ganitong tao ay hindi nagtatrabaho sa kumpanya ko. Iproseso ang lahat ng papeles na yung araw. Ang final pay mo ay magiging handa mamayang gabi." Ang panik sa mga mata ni Danilo ay halos primitive. Ang mawala ang trabahong ito, ang posisyong ito, ang kita para sa kanya, ay katumbas ng kamatayan. Tumingin siya kay Julio, naghahanap ng suporta. "Sir Julio, sabihin niyo sa kanya na hindi pagkakaunawaan lang to. Nagkaroon lang kami ng away. Normal na away mag-asawa. Elena, sabihin mo sa kanila." Pero nanatiling tahimik si Elena. Nakatingin sa kanya ng may malamig na paghamak. Lahat ng pagmamahal niya, lahat ng pagpapatawad ay naglaho na kagabi sa malamig na semento. Bumaling muli si Danilo kay Doña Olivia. Nangihinig ang boses niya.
Doña Olivia, nagmamakaawa ako. 10 taon akong nagsilbi sa kumpanyang ito. Isa ako sa pinakamagagaling na empleyado. Hindi niyo pwedeng gawin to dahil lang sa away pamilya. Hindi ito maliit na bagay, putol niya. Tapos na ang usapan. Umalis ka na, Danilo. At pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Ang panic sa mukha ni Danilo ay nagsimulang mawala. Napalitan ito ng matinding pag-iisip. At pagkatapos, isang malamig, masamang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Umayos siya ng tayo. Ang takot ay naglaho, napalitan ng malamig na kumpiyansa. Inilipat niya ang tingin mula kay Doña Olivia patungo sa anak nitong si Julio na nakaupo na nakasiksik sa upuan, takot na tumingin sa itaas sa buong oras. Si Sante? Tanong uli ni Danilo at may bagong bakal na tunog sa boses niya. Sigurado ka ba, Sir Julio, na gusto mo to? Napapitlag si Julio at tumingin sa kanya ng may takot. Hindi ko inakala na gugustuhin mo to. Patuloy ni Danilo, nakatingin ng diretso sa mata ng boss niya. Ang boses niya ay mahina, pero sa nakakabinghing katahimikan ng opisina, bawat salita ay tumatama parang martilyo. Lalo na at hindi pa natin tuluyang nasasara ang deal sa kontrata ng semento. Sa mga salitang ito, halatang nanginig si Julio. Namutla siya na parang papel. Nagtapon siya ng takot na tingin sa kanyang ina, ngunit agad ding ibinaba. Kumunot ang noo ni Doña Olivia, nakatingin mula sa anak patungo kay Danilo. Anong kontrata ng semento? Anong kinalaman nun sa pagkatanggal mo? Pero hindi na siya tinitingnan ni Danilo. Nakatingin siya sa kanyang sirang boss at alam niyang nanalo siya. Nasa kanya ang alas. Siya na ulit ang amo ng sitwasyon. Lumawak ang ngisi sa mukha niya. Tumalikod siya, kaswal na inayos ang manggas ng kanyang mamahaling jacket at naglakad patungo sa labasan. Hindi na siya nagsalita pa ng kahit ano kay Doña Olivia o Julio. Pagdaan kay Elena, yumuko siya at bumulong para siya lang ang makarinig. Huwag kang malate sa hapunan, misis ko. At lumabas siya, dahan-dahang isinara ang pinto sa likod niya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang pangako ni Doña Olivia na napakatibay at makapangyarihan ay naging alikabok. Ang hustisya na napakalapit na sana ay dumulas paalis. Hindi nadurog si Danilo. Hindi siya lumuhod. Umalis siya bilang panalo. Nag-iiwan ng takot, kalituhan, at isang hindi masabing tanong. Ano ang kontrata ng semento na nagbigay sa isang simpleng logistics manager ng ganoong kapangyarihan sa CEO? Ang pinto ay sumara sa likod ni Danilo. Hindi gumalaw si Elena. Nakatitig siya sa pintong yon kung saan nawala ang asawa niya, ang kanyang berdugo, at wala siyang naramdaman kundi malamig na kawalan. Ang huling parirala nito na ibinato ng pabulong ay hindi lang panunuya. Ito ay utos ng isang amo, kumpiyansa sa kanyang ganap na kaligtasan. Dahan-dahang lumingon si Doña Olivia at tumingin sa anak niya. Ang mukha niya, na kanina ay istrikto lang, ngayon ay nagpapahayag ng matinding pagkadismaya. Lumiit si Julio sa ilalim ng tinging iyon. Ano ang kontrata ng semento? Ang boses ni Doña Olivia ay mahina pero may talim. Napatalon si Julio mula sa upuan. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa opisina, pinaglalaruan ang butones ng kanyang polo. Mama, iito ay isang napaka-komplikadong kontrata. Estratehikong mahalaga para sa kumpanya. Papasok tayo sa bagong merkado. Malaki ang potensyal pero malaki rin ang risks. Si Danilo ang susi sa negosasyong ito. Siya ang humahawak ng proyekto mula simula. Kung tatanggalin natin siya ngayon, babagsak ang deal. Mawawalan tayo ng milyon-milyon. Nagsalita siya ng mabilis, putol-putol, hindi makatingin sa ina. Kahit sinong may alam sa negosyo ay malalaman na nagsisinungaling siya. Isang mahina,
Hindi ka panipaniwalang pagtatangka para pagtakpan ng iba pa. Si Elena, bilang dating auditor, ay nakita agad ito. Milyon-milyon? Tanong ni Doña Olivia na nagtayo ng imperyong ito mula sa wala. Gusto mong sabihin sa akin na ang buong kumpanya natin, ang buong Sarmiento Group, ay nakadepende sa isang logistics manager? Seryoso ka ba, Julio? Hindi, syempre hindi nakadepende sa kanya. Pero ang proyektong ito, napakaselan. Halos magmakaawa siya. Nakikita ko na maselan, dahan-dahang sabi ni Doña Olivia. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sobrang selan na ikaw, ang CEO, ay takot sa tauhan mo. Ang anak ko ay takot sa lalaking nagtatapon ng asawa sa kalsada. Hindi ako takot sa kanya. Di tanggalin mo siya ngayon. Tawagan mo ang HR at ibigay ang utos. Nanigas si Julio. Nakatitig siya sa telepono sa mesa ng ina na parang makamandag na ahas. Hindi niya magawa. Ang panik sa mukha niya ay sobrang halata na halos maawa si Elena sa kanya. Halos. Lumayas ka, sabi ni Doña Olivia, tumalikod sa kanya. Puno ng pagkabigo ang boses niya. Iwan mo kami. Kailangan kong makausap si Elena. Kumaripas ng takbo si Julio, palabas ng opisina na parang nakatanggap ng kalayaan. Sa ilang sandali, naghari muli ang katahimikan sa silid. Si Elena ay hindi alam ang gagawin o sasabihin. Isa lang siyang piyesa sa kakaibang larong ito. Sa wakas, tumingin si Doña Olivia sa kanya. Ang tingin niya ay hindi nagalit, kundi matalas, nagkakalkula. Hindi ka na babalik sa bahay niya. Hindi ito tanong, kundi pahayag. Hindi, matatag na sagot ni Elena. Sa unang pagkakataon sa 24 na oras, hindi nanginig ang boses niya. Hinding-hindi na. Tumango si Doña Olivia ng may kasiyahan. Sabi ko na nga ba, mahina ang anak ko. May tinatago siya at ginagamit ito ni Danilo. Gusto kong malaman kung ano mismo. Dati kang auditor, Elena? Opo, bago ako nag-asawa. Itinaas ni Doña Olivia ang isang kilay. Oo, nagtrabaho ako sa financial auditing ng 7 taon. May gumalaw sa loob ni Elena. Mga alaala ng ibang buhay kung saan hindi lang siya asawa ni Danilo, kundi si Elena, isang respetadong espesyalista. Mabuti, sabi ni Doña Olivia. Ibig sabihin, alam mo kung paano tumingin at makita ang hindi nakikita ng iba? Simula bukas, magtatrabaho ka para sa Sarmiento Group. Nanigas si Elena sa gulat. Magtatrabaho? Oo, gumagawa ako ng bagong posisyon para sa'yo. Personal financial consultant ko. Sa akin ka lang magre-report. Bibigyan kita ng buong access sa lahat ng dokumento, accounts, kontrata, at server ng kumpanya. Lahat-lahat. Ang trabaho mo ay hanapin ang baho. Hanapin mo ang alas na ginagamit ng asawa mo para hawakan ng anak ko at sirain ito. Payag ka ba? Higit pa ito sa alok ng trabaho. Ito ay pagkakataon. Pagkakataon para sa paghihiganti. Pagkakataon para mabawi ang dignidad. Para tumigil sa pagiging biktima at maging isang mangangaso. Opo, sagot ni Elena nang walang pag-aalinlangan. Payag ako. Kinabukasan ng umaga, sinundo si Elena ng personal na driver ni Doña Olivia. Inihatid siya sa isang malaking modernong gusali sa Makati, ang headquarters ng Sarmiento Group. May naghihintay na security pass sa kanya sa entrance. Pagpasok niya sa malaking open space kung saan 12-12 ng empleyado ang nagtatrabaho, humina ang mga usapan. Tumingin sila sa kanya, nagbubulungan. Naramdaman niya ang 12-12 ng mausisa, mapanghusga at kahit matutuwang tingin. Hindi nagsayang ng oras si Danilo. Nabasa niya ito sa mga mata nila. Heto siya, ang asawa ni Danilo, yung babaeng hysterical na pinalayas. Siguro siya ang nagtulak sa lalaki para gawin yun. Masakit, pero mas matindi ang galit. Naglakad siya ng nakataas ang noo, nakatingin ng diretso sa mga elevator papunta sa executive floor.
Binigyan siya ng maliit pero pribadong opisina na may salaming dingding sa tabi mismo ng reception ni Julio. Iniwasan siya ni Julio buong araw. Tumakbo ito lampas sa opisina niya, nakadukdok sa telepono na parang hindi siya napapansin. Tanghali na nang pumasok ang head ng IT department, isang kabadong binata na nakasalamin. Miss Elena, simula niya na nautal. Nagbigay po ng utos si Doña Olivia. Heto po ang login credentials nyo. May maximum access level kayo. Full admin. Makikita nyo ang lahat-lahat. Kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo. Iniabot nito ang isang selyadong envelope at nagmamadaling umalis na parang takot mahawa. Naiwan si Elena na mag-isa. Umupo siya sa mesa, binuksan ang computer at inilagay ang password. Binaliwala ang put sa likod ng salaming dingding. Inilubog niya ang sarili sa trabaho, sa mundo ng mga numero, kontrata at transaksyon. Isang mundong dati niyang alam at minahal. Nagsimula siya sa kontrata ng semento. Oras-oras, pinag-aralan niya ang mga dokumento. Sa unang tingin, mukhang standard na malaking proyekto. Supply agreements, invoices, shipping manifests. Pero ang kanyang sanay na mata ay nagsimulang makapansin ng mga kakatwa. Ang presyo ng graba at bakal ay mas mataas ng 40% kumpara sa presyo sa merkado. Ang transport services ay ibinigay ng isang kumpanyang bagong tayo at ang presyo ng serbisyo ay napakamahal. Ang pera ay napupunta sa mga account ng mga kadudadudang kontraktor at agad na withdraw. Pagdating ng gabi, nakuha na ni Elena ang buong litrato. Ang proyektong semento ay hindi lang palpak. Ito ay isang dambuhalang, organisadong pamamaraan para humigop ng pera palabas ng kumpanya. Ang pagkalugi ay nasa milyon-milyon na. Sapat na ito para tanggalin si Danilo at sampahan pa ng kasong estafa. Pero may hindi tugma. Ang takot ni Julio. Hindi ito mukhang takot ng isang manager na pumalpak sa proyekto. Kahit malaman ng nanay niya ang tungkol sa pagkalugi, pwede niyang isisi lahat kay Danilo. Palabasin na niloko siya, pero wala nang iba. Hindi. Hawak siya ni Danilo sa leeg gamit ang ibang bagay. Isang bagay na personal. Isang bagay na kahiya-hiya. Nawalan na ng tao ang opisina. Madilim na sa labas. Patuloy na nakaupo si Elena sa harap ng monitor. Kung ang alas ay wala sa mga opisyal na dokumento, nasa ibang lugar ito. Sinimulan niyang suyurin ang buong corporate server. Ginamit niya ang admin rights para tumingin sa personal folders ng mga empleyado, email archives, system logs. Naghanap siya ng mga keywords: Danilo, semento, utang, blackmail. Lumipas ang mga oras, sumasakit na ang mata niya. At sa kalaliman ng gabi, sa isang system folder kung saan hindi tumitingin ang mga ordinaryong user, nakita niya ito. Isang nakatagong directory na may pangalang Backup 2024. Sa loob ay may isang file lang. Isang video file. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Isinuot niya ang headphones at binuksan ang file. Bumukas ang video player. Ang imahe ay malabo, black and white, kuha ng CCTV sa kisame. Ipinakita ng kamera ang isang mesa sa sulok ng isang mamahaling restoran. Nakaupo si Julio sa mesa. Kinakabahan siyang tumitingin sa paligid. Makalipas ang 1 minuto, isa pang lalaki ang pumasok. Hindi kilala ni Elena. Mukhang kumpiyansa ang lalaki. Nagpalitan ng maikling pagbati ang mga lalaki. Binuksan ng estranggero ang kanyang briefcase at inilabas ang isang bagay na nakabalot sa madilim na tela. Ipinatong niya ito sa mesa. Nag-alinlangan si Julio. Tumingin siya sa balot, tapos sa kasama. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango.
Kinuha niya ang balot at mabilis na itinago sa kanyang briefcase. Nagkamay ang mga lalaki at umalis ang estranjero. Ini-rewind ni Elena ang video at pinatigil sa sandaling, ipinakita ang close-up ng mukha ng ikalawang lalaki. Kumuha siya ng screenshot at hinanap ang imahe sa internet. 1 segundo lang, nalaman niya kung sino ito. Ito ang commercial director ng kanilang pangunahing at pinakamalupit na kakumpetensya sa construction. At napansin niya ang isa pang detalye. Sa sulok ng screen, ang petsa at oras, halos eksaktong 1 taon na ang nakalipas. 2 araw bago natalo ang Sarmiento Group sa bidding para sa isang malaking proyekto. Bidding na napanalunan ng kumpanya ng kakumpetensya. Lahat ay luminaw. Ito ay suhol, isang malaking suhol. Ibinenta ng CEO na si Julio ang kumpanya at nakuha ni Danilo ang recording na ito at inupuan ito ng 1 taon parang gagamba sa langaw. Dahan-dahang humihigop ng milyon-milyon sa kumpanya gamit ang mga peking proyekto. Alam na hindi iimik ang boss niya. Hawak niya ito sa leeg. Sumandal si Elena sa upuan. Namuo ang malamig na pawis sa noo niya. Tumingin siya sa nanigas na mukha ni Julio sa screen. Tinatago ang briefcase na may suhol at napagtanto na mas malala pa ang lahat kaysa sa iniisip niya. Ang kaaway niya ay hindi lang isang malupit na asawa. Ang kaaway niya ay ang buong bulok na sistemang ito na itinayo sa takot, kahinaan at pagtatraidor. At si Doña Olivia ay walang kaalam-alam. Kinopya niya ang video file sa isang flash drive, pagkatapos ay binura ang orihinal mula sa folder at nilinis ang history ng kanyang mga aksyon sa server. Ang instinct ng dating auditor ay gumana ng kusa. I-secure muna ang ebidensya. Kinaumagahan, kinuha ni Elena ang unang taxi pabalik sa mansyon. Hindi niya ginising ang may-ari ng bahay. Tahimik siyang pumunta sa kanyang guest room pero hindi siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya na dilat ang mata. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang takot ni Julio, ang nisi ni Danilo. Invulnerable siya dahil protektado siya ng taong dapat sana ay magpaparusa sa kanya. Bumaba siya para mag-almusal. Nakaupo na si Doña Olivia sa mesa, nagbabasa ng diaryo. Itinaas niya ang matalim na tingin kay Elena. May nahanap ka? Direktang tanong niya. Marami akong nakitang discrepancy sa mga dokumento ng semento. Milyon-milyon ang lugi. Sapat na yon para sa termination at investigasyon. Maingat na sagot ni Elena. Ibinaba ni Doña Olivia ang diaryo. Hindi yan ang tinatanong ko. Nahanap mo ba ang dahilan kung bakit takot ang anak ko sa kanya? Nag-alinlangan si Elena sandali. Sa tingin ko, kailangan ko muna makausap si Julio, sabi niya sa wakas. Kaming dalawa lang. Tumingin si Doña Olivia sa kanya ng matagal, tapos ay tumango. Sige, gawin mo. Pagbalik sa opisina, ipinatawag ni Elena si Julio sa kanyang opisina. Hindi siya ang pumunta, kundi si Julio ang pinapunta niya. Mahalaga yon. Pagpasok ni Julio, isinara niya ang pinto. Importante ba? Tanong niya. Tahimik na isinaksak ni Elena ang flash drive sa laptop, iniharap ang screen sa kanya at plinay ang video. Sa unang ilang segundo, tumingin si Julio sa screen ng may pagtataka. Tapos nagbago ang mukha niya. Pagkilala, gulat, horror. Pinanood niya ang sariling kamay na tumatanggap ng pera. Namutla siya. Natapos ang video. Katahimikan. Peke yan. Deepfake. Paos niyang sabi. Huwag mong sayangin ang oras ko, Julio. Kalmadong sagot ni Elena. Gusto kong marinig ang totoo. Paano napunta ang recording na to kay Danilo? Napaupo si Julio. Hawak ang ulo sa mga kamay. Nanginginig ang balikat niya. Ang CEO ng milyon-milyong kumpanya ay umiiyak sa opisina
ng babaeng pinalayas ng asawa sa gitna ng bagyo. Isang pagkakamali. Isang beses lang. Sumpaman. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. May mga utang ako noon at ang kontrata na yon, sila ang lumapit sa akin. Akala ko walang makakaalam. Tanga ako. Tumingin siya sa kanya na may namumugtong mata. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Siguro may nagsumbong. Pero isang buwan ang nakalipas, lumapit siya sa akin. Naglagay ng flash drive sa mesa at sinabing, "Ngayon, magtatrabaho tayo sa bagong paraan." At yun na, nakulong na ako. Nagsalita siya ng matagal, ibinubuhos ang lahat ng sakit at takot. Sinabi niya kung paano siya kinutya ni Danilo, kung paano siya pinapipirma ng mga dokumento. Ang proyektong semento ay panakip-butas lang para sa perang hinihingi ni Danilo kapalit ng katahimikan. Nang matapos siya, tahimik si Elena. Ang galit niya sa lalaking ito ay napalitan ng awa. Mahina at tanga siya, at ngayon ay nagbabayad siya. Pero ang kahinaan niya ay sumisira rin sa buhay ni Elena. "Tumayo ka," mahinang sabi niya. "At magtrabaho ka. Iisipin ko kung anong gagawin." Umalis siya, iniiwan siyang mag-isa sa kakilakilabot na sekreto. Ngayon, alam na niya ang lahat. Pero anong ibinigay nito sa kanya? Hawak niya ang kapalaran ni Julio, pero ang sarili niyang kapalaran ay nasa kamay pa rin ni Danilo. Naramdaman siguro ni Danilo na sumisikip ang lubid sa leeg niya. Napagtanto niyang hindi lang nagkakape si Elena sa opisina at gumanti siya. Nung lunch break, dumaan si Elena sa bangko para mag-withdraw. Inabot niya ang card na joint account nila ni Danilo. "Paki-enter ng PIN," sabi ng teller. In-enter ni Elena. "Sorry po, insufficient funds." "Paano naging insufficient?" Gulat ni Elena. Ipinaharap ng babae ang monitor. Balance, 0.00. "Lahat po ng pondo ay wini-withdraw kaninang umaga," sabi ng teller. Naramdaman ni Elena na gumuho ang lupa. Ginawa niya. Iniwan siyang walang pera. Lumabas siya ng bangko na pakiramdam ay hiyang-hiya. Mensahe ito, "Wala ka kung wala ako." Babalik na sana siya sa opisina nang tumunog ang cellphone niya. Number ng bahay ng mga magulang niya sa probinsya. "Nay," sagot niya. Pero sa halip na mainit na pagbate, narinig niya ang hikbi. "Elena, anak, anong nangyari? Anong ginawa mo?" "Nay, anong problema? Huminahon kayo." "Tumawag si Danilo," sabi ng nanay niya. "Sinabi niya ang lahat." "Diyos ko, anong kahihiyan? Paano mo nagawa to, Elena? Sabi niya may lalaki ka daw, na pinagtitiisan ka lang niya, at pinalayas ka niya dahil doon. Nakakahiya sa pamilya. Anong nilang sasabihin ng mga tao?" Nanigas si Elena. "Nay, hindi totoo yan," bulong niya. Mas lalong humikbi ang nanay niya. Sabi niya, handa ka niyang patawarin kung magbabago ka. "Elena, nakikiusap ako. Tawagan mo siya. Humingi ka ng tawad. Kailangan mong iligtas ang pamilya. Kahit ano pa ang asawa mo, kailangan mong ingatan ang dangal ng pamilya." Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang telepono. Wala nang luha. Ang pagtatraidor ng nanay niya, ang bulad na paniniwala sa kasinungalingan, ay ang huling dagok. Ngayon, alam niyang nag-iisa na lang talaga siya. Nanalo si Danilo. In-isolate siya nito. Wala nang natira para isalba, kundi ang nasunog na lupa. At sa lupang ito, nakatayo ang kaaway niya. Bumalik siya sa opisina na may bagong layunin. Hindi na ito tungkol sa pera. Kailangan niya ng sandata na dudurog kay Danilo nang hindi sinasama si Julio sa hukay. Dahil kailangan niya si Julio, binuksan niya ulit ang mga file. Sinundan niya ang pera. Saan napupunta ang ninakaw na pondo? Natunto niya ang lahat sa isang account number. Hinanap niya ang may-ari. Isang HR form ang lumabas. Trisha.
Regional Sales Manager. Trisha. Hinanap niya ang lahat tungkol dito. Ang mga business trip ni Trisha ay sabay sa mga trip ni Danilo. Ang mga hotel bill. Siya ang kabit. Nalaman ni Elena na nag-leave si Trisha. Pinuntahan niya ang address nito at sinundan hanggang sa isang clinic. Clinic for Reproductive Health. Naghintay siya. Paglabas ni Trisha, may hawak itong ultrasound at dumating ang pamilyar na itim na SUV, si Danilo. Niyakap nito si Trisha at hinawakan ang tiyan nito. Masaya sila. Bumabuo sila ng bagong pamilya gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. Bumalik si Elena sa opisina na may malamig na poot. Ngayon, alam na niya ang motibo. Hindi lang pagnanakaw. Nagtatayo siya ng bagong buhay. Hinalungkat niya ang computer ni Trisha. Narecover ang mga deleted files. Isang dokumento. Bylaws. Isang kumpanya. Horizonte Builders. Founders, Trisha at Danilo. Bago pinalitan ng dummy. Horizonte Builders. Ang kumpanyang tumalo sa Sarmiento Group sa bidding. Tiningnan niya ang tender documents. Ang pahina ng bank guarantee ng Sarmiento Group ay blanko. Sinabotahin ni Danilo ang sariling kumpanya para manalo ang kumpanya niya sa labas. Ito na, ang ebidensya ng pagtatraidor. Pumunta siya kay Doña Olivia ng madaling araw. Ipinakita niya ang lahat. Ang video ng suhol para ipaliwanag kung bakit takot si Julio. Ang pagnanakaw, ang kabit, ang kumpanyang Horizonte, at ang sabotahe. Tiningnan ni Doña Olivia ang lahat. Ang Annual Builders Gala, sabi niya. 3 araw mula ngayon. Pupunta siya doon. Ihanda mo ang presentasyon. Dudurugin natin siya sa harap ng lahat. Gabi bago ang gala, pumunta si Julio sa kwarto ni Elena. Nagmamakaawa. Elena, wag. Masisira ang kumpanya pag nakita nilang video ko. Amin ako, pero wag sa harap ng madla. Wala nang ibang paraan, sabi ni Elena. Umalis si Julio na desperado. Madaling araw, nakatanggap ng text si Elena mula kay Danilo. Nice try, Mrs. Ibinigay na sa akin ni Julio ang lahat. Dapat namatay ka na lang sa bagyo. Binuksan ni Elena ang laptop. Burado ang lahat. Walang natira. Trinaydor siya ni Julio. Pumunta siya kay Doña Olivia, wasak. Wala na, burado ng lahat. Binigay ni Julio kay Danilo. Numiti lang si Doña Olivia. Alam ko, parte yun ng plano. Ha? Ang laptop mo ay naka-mirror sa secure server ng security ko. Ligtas ang lahat ng ebidensya. Inutusan ko si Julio na magpanggap na kumampi kay Danilo para maging kampante ang asawa mo. Para pumunta siya sa gala bukas na akala niya ay panalo na siya. Napangganga si Elena. Ang bitag ay nakahanda. Ang gala. Ang grand ballroom ay puno ng mayayaman. Naroon si Danilo, tumatawa, nagyayabang. Nilapitan niya si Elena. Kala ko ba matalino ka? Wala ka na. Umakyat si Doña Olivia sa stage. Ngayong gabi, ang kinabukasan ng kumpanya ay iniligtas ng isang babae. Elena, umakyat ka dito. Umakyat si Elena. Pinindot ang remote. Unang slide, pirma ni Danilo sa peking kontrata. Ikalawang slide, video ng suhol ni Julio pero inamin na ni Julio kanina na magre-resign siya. Ikatlong slide, litrato ni Danilo at Trisha na buntis. Nagulat ang mga tao, tinuro si Trisha sa audience. Ika-4 na slide, Horizonte Builders Documents. Huling slide, ang sabotahe sa bidding. Katahimikan, arestado si Danilo on the spot. Trisha, hiyang-hiya, nag-resign si Julio sa harap ng lahat. Tinanggap ni Doña Olivia. Kinuha ni Elena ang mic. Simula bukas, lilinisin natin ang kumpanya. Siya na ang bagong interim CEO. Nanalo siya ng lubusan.